mura ka lang. Isang basurang pinulot ko sa kalsada at ngayon ay itatapon ko na. Ang huling salita ni Marco bago niya punitin ang belo ni Clara sa harap ng altar. Isang matinding kahihiyan sa gitna ng kasalang pangarap. Ngunit sa bawat piraso ng telang, nahuhulog isang lihim na balat ang nagniningning sa kanyang leeg. Isang tanda na magpapabagsak sa mga nangapi sa kanya. Makakayanan ba ni Clara ang bagsik ng tadhana bago niya mahanap ang tunay na katarungan? Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Clara. Hindi na matutuloy ang kasal na ito dahil hindi ko kayang makasama ang isang babaeng malas at walang kwenta sa buong buhay ko. Ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Marco na tila mga talim ng balisong na direktang bumaon sa dibdib ni Clara. Malamig matalim at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng maringal na simbahan ng Nuestra Señora de los Remedios, kung saan ang bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita ay humahalo sa amoy ng insenso, tumigil ang mundo ni Clara. Nanginig ang mga kamay ni Clara habang mahigpit niyang hawak ang kumpol ng mga rosas na siya mismo ang nag-ayos kagabi para makatipid sa gastos ng kasal. Tiningnan niya ang suot na traje de boda, isang simpleng puting bestida na binayaran niya mula sa 3 taong pagtitipid at pagtatrabaho nang lagpas sa 10 oras ng gabi sa palengke. Ibinenta niya ang tanging natitirang alahas ng kanyang yumaong ina para lamang mabili ang mamahaling barong na suot ngayon ni Marco. Ngunit sa harap ng dambana sa harap ng Diyos at ng daan-daang mga saksi, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay tinitignan siya na tila ba siya ay isang maruming basahan na hindi karapat-dapat tapakan. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang tadyang ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang paligid na kanina ay punong-puno ng kagalakan ay biglang binalot ng mga bulungan ng mga tsismosa na tila mga bubuyog na naghahatid ng lason. Ang bawat titig ng mga tao ay tila humuhubad sa kanyang dangal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa sarili niyang luha na ayaw lumabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri habang ang kumpol ng bulaklak ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak at nagkalasog-lasog sa malamig na sahig na bato. You don't deserve a place in this family, Clara. Masyado kang ambisyosa. Ang marahas na dugtong ni Elena, ang kanyang kapatid, sa panig ng kanyang ina-inahan habang dahan-dahang lumalapit kay Marco at humahawak sa braso nito ng may pagmamalaki. Akala mo ba, mahal ka talaga ni Marco, ginamit ka lang namin para makuha ang mga naipon mo. Ngayong wala ka ng silbi, bakit ka pa namin kailangang tiisin? Sa isang iglap marahas, na hinablot ni Marco ang manipis na bilong na kakabit sa buhok ni Clara. Ang tunog ng telang seda na sa pilitang pinaghihiwalay ay tila ba tunog ng sarili niyang pusong unti-unting nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa paghawi ng punit-punit na tela, nahulog ang buhok ni Clara at nalantad ang kanyang maputing balat sa bahagi ng kanyang kanang pulso at leeg. Doon sa ilalim ng liwanag ng mga kandila ng simbahan, nagniningning ang isang kakaibang balat, isang marka na hugis orchid na tila ba isang selyo ng tadhana. Hindi ito napansin ng nagbubunyingang sina Marco at Elena, ngunit sa kabilang panig ng simbahan, isang matandang lalaki na nakasuot ng dekalidad na Amerikana ang biglang napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatid habang nakatitig sa markang yon na matagal na niyang hinahanap sa loob ng 2 dekada. Naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng altar mag-isa habang ang mga piraso ng kanyang punit na belo ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga pangarap ay tila mga abo na tinangay ng hangin, iniwan siyang hubad sa harap ng malupit na katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni na Marco at Elena na naglalakad palayo, isang tanong
Ang paulit-ulit na humahambas sa kanyang isipan, ito na ba ang katapusan ng aking buhay? O ito ang simula ng isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa akin ng tadhana? Wala kang utang na loob. Sarili mo lang ang iniisip mo. Clara, hindi mo ba alam na dahil sa kahihiyang ginawa mo sa simbahan, hindi na ako makaharap sa mga kapitbahay natin? Ang boses ni Nanay Loring ay pumailan lang sa loob ng kanilang maliit at luma na bahay, mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Clara kanina. Habang nakaupo sa sahig at yakap ang kanyang mga tuhod, suot pa rin ang maruming bestida, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Clara ang nananaig sa katahimikan ng gabi. Ang bawat salita ng kanyang inainahan ay tila mabigat na batong idinadagan sa kanyang balikat, pinipiga ang natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Hindi man lang siya tinanong kung maayos ba ang kanyang pakiramdam. Ang mahalaga lamang kay Loring ay ang dangal ng pamilya na tila ba mas mahalaga kaysa sa nadurog na puso ni Clara. Habang nagaganap ang kaguluhan sa munting tahanan ni Nina Clara, sa isang mataas na gusali sa gitna ng Makati, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling kape at leather. Si Don Arturo Montero, isang lalaking may awtoridad ngunit may mga matang bakas. Ang pangungulila ay nakatitig sa malawak na bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay naputol ng bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Gabriel. May hawak itong tablet at ang muka ay kakikitaan ng matinding pagkabahala. Nang ipakita ni Gabriel ang isang video na mabilis na kumakalat sa internet ang mundo ni Don Arturo, ay tila huminto sa pag-ikot. Ang video ay pinamagatang ang kawawang nobya sa altar. Doon kitang-kita ang malupit na pagpunit ni Marco sa belo ni Clara. Ngunit hindi ang kalupitan ni Marco ang nakakuha ng atensyon ng matanda. Sa isang maikling sandali, nang mahawi ang buhok ng babae, dahil sa marahas na paghila luminaw sa screen ang isang markang hugis or kid sa bahagi ng kanyang leeg. Ang bawat daliri ni Don Arturo ay nanginig habang hinahawakan ng screen. Ang kanyang puso na tila natulog sa loob ng 20 taon ay biglang kumitig ng napakabilis. Ang markang iyon, ang natatanging tanda ng kanyang nawawalang anak, na si Beatrice ay nagniningning sa gitna ng kadiliman ng video. Gabriel, hanapin mo siya. Ngayon din, ang pautos na boses ni Don Arturo ay nanginginig sa halong kaba at pag-asa. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya natatagpuan. Siya ang anak ko, Gabriel. Nararamdaman ko ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. Samantala sa kabila ng kalsada, hindi alam ni Clara na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Ngunit bago pa man dumating ang liwanag ng pag-asa, mas madilim na plano ang inihahanda ni Nanay Loring. Nakita rin ng matanda ang video at nabasa ang mga komento tungkol sa posibleng paghahanap ng isang mayamang pamilya sa babaeng nasa video. Imbes na matuwa ang takot na mawalan ng gatasan at ang inggit para sa kanyang tunay na anak na si Elena ang namayani sa kanya. Clara, hindi ka naligtas dito. Maraming tao ang naghahanap sa iyo para pagtawanan ka palalo. Ang sabi ni Loring habang mabilis na isinisilid ang iilang gamit ni Clara sa isang lumang sako. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakakilabot, isang pagpapanggap na tila nag-aalala siya. Kailangan mong pumunta sa probinsya sa malayo kung saan walang makakakilala sa iyo. Doon ka muna kina Aling Pasing. Huwag kang mag-aalala, ito ay para sa ikabubuti mo. Sa kabila ng panghihina tumayo si Clara at sumunod ng walang kibo. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang naglalakad palabas ng bahay na itinuring niyang tahanan, ngunit naging kulungan ng kanyang kaligayahan. Habang isinasara ni Loring ang pinto ng lumang jeep na sasakyan ni Clara, patungo sa malayo isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Alam niya ang totoo, ngunit hinding-hindi niya hahayaan na makuha ni Clara ang kayamanang para sa kanya
ay dapat kay Elena mapunta. Ang kadiliman ng gabi ay tila lalong kumapal habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa kabihasnan. Iniwan ng isang amang nagsisimula ng maghanap at isang anak na muling itinatapon sa gitna ng kawalan. Makakarating kaya ang mga bisig ni Don Arturo sa kanyang anak bago pa man ito tuluyang ibaon ng kasinungalingan sa limot? Ang amoy ng luma at maamag na papel ay humahalo sa amoy ng naptalina habang mabilis na naghahalughog si Elena sa loob ng lumang baul ni Nanay Loring. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tila isang hayop na nakatagpo ng ginto sa gitna ng basura. Nang mahawakan niya ang isang kupas na sobre na may selyo ng isang kilalang ospital sa Makati, halos mapatid ang kanyang hininga. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal nang itinatago ng kanyang ina, isang sertipiko ng kapanganakan na hindi kay Clara nakapangalan, kundi sa isang sanggol na nagngangalang Beatriz Montero. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang tiket patungo sa buhay na dati ay pinapangarap lamang niya habang pinagmamasdan ang mga mararangyang patalastas sa telebisyon. Matignan mo ito, hindi lang pala basta puluot si Clara. Anak siya ng bilyonaryong si Arturo Montero. Ang boses ni Elena ay puno ng panginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uunahang plano sa kanyang isipan. Humarap siya kay Nanay Loring, na noon ay kabababa pa lamang ng telepono matapos makausap ang taong pagdadalhan kay Clara. Ang matanda ay tila napatigagal ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapat sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang hawak ng kanyang tunay na anak. Alam ni Loring na ang lihim na ito ang kanyang pinakamalakas na alas, ngunit hindi niya inakalang ang sariling anak ang magiging mas gahaman kaysa sa kanya. Elena, huwag kang maingay. Kapag nalaman ito ng mga Montero, baka mabulok tayo sa kulungan. Ang babala ni Loring, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita rin ng parehong ningning ng kasakiman. Ngunit si Elena ay mas mabilis kumilos. Kinuha niya ang isang litrato ni Clara, nakuha sa video sa simbahan, partikularang bahagi, kung saan malinaw na nakikita ang markang orchid sa leeg nito. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang pagbabalat kayo na babago sa kanilang tadhana. Sa tulong ng isang kakilalang mangtatato sa kabilang kanto, tiniis ni Elena ang bawat baon ng karayom sa kanyang sariling balat. Ang bawat hapdi at kirot ay tinanggap niya ng nakangiti. Iniisip ang bilyon-bilyong pisong naghihintay sa kanya sa oras na matapos ang sining ng pandaraya sa kanyang leeg. Habang nagaganap ang lahat ng ito, pumasok si Marco sa kanilang bahay, baka sa mukha ang pagod at inis dahil sa mga pulis na nagsisiyasat sa nangyari sa simbahan. Ngunit nang makita niya ang ginagawa ni Elena at ang papel na hawak ni Loring, ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pananabik. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata para sa lalaking sumira sa buhay ni Clara. Sa halip lumapit siya kay Elena at hinawakan ang kamay nito nang may pagsang-ayon. Kung magiging bilyonaryo ka, Elena, siguraduhin nating hinding-hindi na makakabalik ang babaeng yun dito. I'll make sure Clara disappears for good para wala nang hahadlang sa atin. Ang kanilang mga tawanan ay tila mga tinik na sumasakal sa katahimikan ng gabi, isang alyansa ng mga mapagsamantala na nabuo sa ilalim ng ilaw ng isang aandap-andap na bumbilya. Tumayo si Elena sa harap ng isang basag na salamin, dahan-dahang hinahawakan ang bagong gawang marka sa kanyang leeg na ngayon ay namumula pa sa sariwang sugat. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili at nagsimulang magsanay ng isang malambing at inosenteng boses, ang boses ng isang nawawalang anak na nahanap na ang kanyang tahanan. Daddy, I missed you so much. Ang bulong niya sa salamin habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang kaluluwa. Sa bawat salitang kanyang binibitiwan, unti-unti niyang ninanakaw
ang pagkakakilanlan ng taong nagmahal sa kanya bilang kapatid. Naiwan si Loring na nakatingin sa dalawa, may kaunting kaba sa kanyang puso, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhang makaalis sa kahirapan. Ang gabi ay naging saksi sa pagsilang ng isang huwad na anak, habang ang tunay na tagapagmana ay dahan-dahang dinadala ng sasakyan patungo sa isang lugar na puno ng kalungkutan at paghihirap. Ang tanong na nananatili sa hangin ay kung hanggang kailan kayang panindigan ng isang kasinungalingan ang bigat ng 1 bilyong halaga ng yaman, at kung may puwang pa ba ang katarungan sa isang mundong pinatatakbo ng pera at inggit. Ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Clara habang siya ay abala sa paglilinis ng maruming sahig ng beranda sa Isla de Amor. Ang pangalan ng resort ay isang kabalintunaan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Malayo ito sa pag-ibig kundi isang lugar ng parusa at pagtatago. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang manipis na kamay, ginagawang manhid ang kanyang mga daliri na kanina pa namumula dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos. Sa bawat pagyuko niya, ang alaala ng mapait na hapon sa simbahan ay tila isang multong hindi siya iniwan bumubulong sa kanyang pandinig, na siya ay walang halaga at itinapon na ng mundo. Hoy Clara, huwag kang tutulala riyan. Marami pang labahan sa likod. Bilisan mo kung ayaw mong hindi kumain ng hapunan. Ang boses ni Aling Pasing, ang matandang tagapamahala ng resort, na may pusong tila gawa sa bato, ay nangibabaw sa ingay ng malakas na ulan. Walang nagawa si Clara, kundi ang tumungo at ituloy ang kanyang ginagawa. Ang bawat paghagod ng basahan ay tila isang paraan niya upang burahin ang sariling sakit. Ngunit alam niyang kahit anong kuskos ang gawin niya, ang mantsa ng kahihiyan ay nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay sumasama na sa patak ng ulan sa kanyang mukha, kaya wala nang makakakita kung siya ba ay umiiyak pa o hinahayaan na lamang ang kalikasan na dumaan sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ng resort. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang, hawak ang isang malaking itim na payong na tila nagbibigay ng proteksyon laban sa lahat ng gulo ng mundo. Si Gabriel iyon. Narito siya sa isang lihim na misyon para sa mga Montero, ngunit sa sandaling makita niya ang isang babaeng nakaluhod sa gitna ng beranda, basang-basa at tila pasan ng buong daigdig, nakalimutan niya pansamantala ang kanyang pakay. Ang bawat hakbang ni Gabriel patungo sa direksyon ni Clara ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay tuluyang maglaho ang marupok na figurang nasa harap niya. Miss, baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Sumilong ka muna. Ang baritono at malumanay na boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanunuot na ginaw. Nag-angat ng tingin si Clara at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng isang estranghero na hindi puno ng panghuhusga o pandidiri, kundi ng purong pag-aalala. Isang kakaibang kuryente ang dumaoy sa kanyang katawan nang dahan-dahang ilapit ni Gabriel ang payong upang takpan siya mula sa ulan. Sa maliit na espasyong yon sa ilalim ng itim na tela, tila huminto ang ingay ng bagyo at ang tanging naririnig na lamang ni Clara ay ang sariling tibok ng puso na matagal na niyang akalang tumigil na sa pagtibok para sa kahit anong uri ng kabutihan. "I'm fine, sir. Sanay na po ako," ang mahinang sagot ni Clara habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Ngunit hindi hinayaan ni Gabriel na lumayo ang babae. Inabot niya ang isang malinis na panyo at dahan-dahang inabot ito kay Clara. Walang sino man ang dapat masanay sa hirap at sakit, lalo na ang isang katulad mo. "Take this and please go inside." Ang bawat salita ni Gabriel ay tila may kasamang gamot na dahan-dahang humihilom
sa mga sugat sa puso ni Clara na hindi nakikita ng mata. Sa gitna ng dilim at lamig ng Isla de Amor, isang maliit na kislap ng liwanag ang nagsimulang mabuo isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang pakiramdam na siya ay mahalaga. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang papalayong figura ni Clara na may hawak na panyo, isang mabigat na pakiramdam ang namuo sa kanyang dibdib. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng iyon, isang lungkot na tila sumasalamin sa hinahanap ni Don Arturo. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang hangin ay humahagupit sa paligid, naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng kawalan bitbit ang isang katanungang nagpapabilis sa kanyang paghinga. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na tila isang anghel na nasugatan ang mga pakpak? At bakit ang pagkakatagpong ito ay tila isang nakasulat na bahagi ng isang tadhana na hindi na mapipigilan? Ang bango ng mga mamahaling kandila na may halong amoy ng sariwang lavender ay bumabalot sa dambuhalang bulwagan ng Mansyong Montero sa Forbes Park. Ang bawat hakbang ni Elena sa makintab na sahig na gawa sa Italianong marmol ay tila isang martsa ng tagumpay. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, isang malaking kaibahan sa malagkit na init ng kanilang maliit na bahay sa Riles. Sa tabi niya si Marco ay hindi mapakali ang mga mata, tila isang magnanakaw na nagbibilang na ng mga antigong figurin at mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding. Ngunit si Elena ay nanatiling tuwid ang tindig. Alam niyang kailangan niyang maging perpekto sa paningin ng matandang naghihintay sa kanila sa dulo ng hagdanan. Si Don Arturo ay dahan-dahang bumaba ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng hagdan na gawa sa inukit na nara. Ang bawat paghinga niya ay mabigat puno ng kaba at pag-asa na baka sa pagkakataong ito, ang butas sa kanyang puso ay tuluyan ng matakpan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pilit na naglabas ng luha si Elena. Agad niyang hinawi ang kanyang buhok at dahan-dahang ibinaba ang kuwelyo ng kanyang blusa upang ipakita ang markang orchid sa kanyang leeg. Ang pulang kulay ng sining ng pandaraya sa kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng dambuhalay, kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Beatrice, ikaw ba talaga iyan, anak? Ang tinig ni Don Arturo ay nanginginig. Halos pabulong na, tila natatakot na baka isang panaginip lamang ang lahat at maglaho ito sa isang kisap mata. Humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Elena. Ang mga daliri ng matanda ay magaspang ngunit puno ng pagmamahal, isang haplos na dapat sana ay para kay Clara. Sa sandaling iyon niyakap ni Elena ang matanda nang mahigpit isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat nito upang itago ang nangising hindi niya mapigilan. Daddy, I'm so sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Masyado po akong natakot. Ang malambing na sagot ni Elena sa wikang Taglish, eksaktong gaya ng kanyang pinag-ensayuhan. Ang dami pong nangyari sa akin. Inapi nila ako itinapon, pero lagi ko pong suot ang kwintas na ito na iniwan ni Mommy. Inilabas niya ang isang lumang locket na ninakaw niya mula sa mga gamit ni Clara. Nang makita ni Don Arturo ang locket, tuluyan ng gumanap ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang duda, ang babaeng nasa harap niya ay ang dugong nawala sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Gabriel na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Elena. Bagaman ang ebidensya ay nasa harap na niya, may kung anong mali sa pakiramdam ng abogado. Napansin niya ang bawat sulyap ni Marco sa mga kagamitan at ang paraan ng pag-iyak ni Elena na tila masyadong kalkulado. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa babaeng nakita niya sa Isla de Amor, ang babaeng may mga matang puno ng tunay na sakit at dangal na tila mas tumutugma sa alaala ng asawa ni Don Arturo kaysa sa babaeng kasalukuyang nakayakap sa matanda. "Welcome home, Beatrice," ang sabi ni Don Arturo habang iginigiya si Elena
sa gitna ng mansyon. Lahat ng nakikita mo, lahat ng yaman ko ay para sa iyo. Hinding-hindi ka na muling makakaranas ng hirap. Habang naglalakad si Elena, patungo sa kanyang bagong silid, lumingon siya kay Marco at nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin. Ang kasinungalingan ay matagumpay nang nakapasok sa loob ng kuta ng mga Montero. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang na natiling nakatitig si Gabriel sa pintuan tila naghihintay sa isang katotohanang alam niyang balang araw ay kakatok din at gigising sa lahat mula sa madilim na panlilinlang na ito. Ang bawat pira-pirasong porselana na nagkalat sa sahig ng kusina ay tila ba sumasalamin sa sariling pagkatao ni Clara, basag durog, at wala nang pakinabang sa paningin ng iba. Nakatayo siya ng nakayuko habang ang matatalim na salita ni Aling Pasing ay humahagupit sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa hapdi ng sugat sa kanyang daliri na nahiwa ng matulis na gilid ng plato. Ang bawat bulyaw ng matanda ay nagpapakislot sa kanyang balikat. Tila ba ang bawat letra ay isang latay na nag-iiwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng maliit at mainit na kusinang iyon, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Clara at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa sikip ng kanyang dibdib. Wala ka talagang kwenta, Clara. Simpleng paghuhugas lang ng plato. Hindi mo pa magawa ng tama. Siguro ay talagang malas ka, kaya ka iniwan sa altar. Ang boses ni Aling Pasing ay puno ng pangungutya, walang bahid ng awa para sa babaeng kanina pa walang tigil sa pagtatrabaho. Napapikit na lamang si Clara, hinahayaan ang mga luha na dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang bawat pagbanggit sa nangyari sa simbahan ay tila muling pagpako sa kanya sa krus ng kahihiyan. Nais niyang sumagot, nais niyang sabihin na siya rin ay tao na napapagod at nasasaktan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libu-libong tinik ng pighati. Tama na iyan, Aling Pasing. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Isang baritono at kalmadong boses ang pumutol sa malupit na sermon ng matanda. Mula sa pintuan pumasok si Gabriel na may dalang kakaibang aura ng kapayapaan. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa mainit na tensyon sa loob ng kusina. Lumapit siya kay Clara at dahan-dahang kinuha ang sugatang kamay nito. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang milagrong nagpatigil sa panginginig ng mga daliri ni Clara. Kumuha si Gabriel ng malinis na tela at maingat na itinaling ito sa sugat ng babae. Ang kanyang mga kilos ay puno ng ingat na tila ba humahawak siya ng isang mamahalin at marupok na sining. Sir Gabriel, pasensya na po kayo. Itong si Clara kasi ay masyadong lampa. Ang mabilis na pagbabago ng tono ni Aling Pasing ngayon ay tila isang maamong tupa sa harap ng kanilang panauhin. Ngunit hindi siya tinignan ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Clara na tila binabasa ang bawat sakit na nakatago sa likod ng mga matang mapupungay. Aling Pasing tao ang kinuha ninyo para magtrabaho, hindi makina. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Ang mariing utos ni Gabriel na hindi matatanggihan. Nang makaalis ang matanda, iniwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng kusina kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Bakit mo hinahayaang tapakan nila ang dangal mo? Ang tanong ni Gabriel sa malambing na paraan. Inilabas ni Clara ang panyong ibinigay ni Gabriel noong nakaraang araw na ngayon ay malinis at maayos na nakatupi sa kanyang bulsa. Sanay na po ako, sir. Mula po noong bata ako, kailangan ko pong maging kapaki-pakinabang para lang mahalin. Ngayong wala na po akong silbi, siguro ay tama lang na ganito ang turing nila sa akin. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang mabigat na buntong hininga ng isang kaluluwang matagal ng pagod sa pakikipaglaban sa agos ng buhay. Tumingin si Gabriel kay Clara nang may malalim na pag-unawa. Inabot niya ang balikat ng babae
At dahan-dahang pinisil ito, isang simpleng galaw na nagparamdam kay Clara na hindi siya nag-iisa. Clara, ang halaga mo ay hindi sinusukat sa kung gaano kakarami ang natatapos na trabaho o sa kung sino ang nagmamahal sa'yo. You are valuable because you exist. Ang mga latay ng kahapon ay hindi dumi sa pagkatao mo, kundi mga patunay na nalampasan mo ang bawat bagyo. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kusina, ang mga mata ni Clara ay muling nagtagpo sa mga mata ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng ligaya na hindi nakadepende sa ibang tao, isang unti-unting paghilom na nagsisimula sa loob ng kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng katahimikan, isang tanong ang pumasok sa isip ni Clara. Karapat-dapat ba siyang makaramdam ng ganitong kaligayahan habang ang buong mundo niya ay nananatiling nakabaon sa kasinungalingan? Siguraduhin mo lang, Elena, na hinding-hindi makakaalis ang babaeng iyon sa Isla de Amor. Kapag nakabalik si Clara sa Manila, tapos ang pangarap nating maging bilyonaryo. Ang boses ni Nanay Loring na nagmumula sa kabilang panig ng manipis na dingding na pawid ay tila isang kulog sa gitna ng payapang gabi. Nakatayo si Clara sa dilim, bitbit ang isang tumpok ng mga malinis na tuwalya nang marinig niya ang pangalang matagal na niyang iniiwasang isipin. Ang kanyang hininga ay biglang napatid at ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa kanyang dibdib na tila isang ibong nakakulong sa hawla at pilit na kumakawala. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng itinuring niyang ina ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa huling piraso ng kanyang tiwala. Nanatiling nakadikit ang pandinig ni Clara sa dingding habang ang malamig na pawis ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang noo. Narinig niya ang mahinang tawa ni Nanay Loring, isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila huni ng isang mapanirang hayop. Huwag kang mag-alala, anak. Sabi ni Marco Campante na ang matandang si Arturo Montero na ikaw ang nawawala niyang si Beatriz. Ang tattoo mo ay perpekto, walang kaduda-duda. Basta't manatili si Clara sa ilalim ng pangangalaga, nipasing tayo na ang reyna ng mansyong yon. Ang bawat pangungusap ay tila isang malupit na sampal na nagpagising kay Clara mula sa isang mahabang panaginip. Ang markang orchid sa kanyang leeg, ang markang kinahiya niya, at itinago ay ang susi pala sa isang buhay na ninakaw sa kanya bago pa man niya ito malaman. Naramdaman ni Clara ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang mga tuwalya sa kanyang bisig ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, isang tahimik na pagbagsak na tila sumasagisag sa pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi lang siya iniwan sa altar, siya ay ipinagkanulo, ibinenta at tinanggalan ng pagkakakilanlan ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing nagtrabaho siya hanggang sa mamaga ang kanyang mga paa para lang may maipakain kay Nanay Loring at mapag-aral si Elena, ay binalikan siya ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya ay isang malaking kasinungalingan na ginamit para gapusin siya sa kahirapan habang sila ay nagpapakasasa sa kanyang kapalaran. Sa gitna ng kanyang pagkalunod, sa sakit na ramdaman ni Clara ang panyo ni Gabriel sa kanyang bulsa. Hinawakan niya ito nang mahigpit, tila ba ito ang tanging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na dagat ng pagtataksil. Ang bawat haplos niya sa tela ay nagpapaalala sa kanya na may isang taong tumingin sa kanya ng may respeto, isang taong nakakita sa kanyang halaga sa kabila ng kanyang pagiging hamak na tagapagsilbi. Ang pag-ibig ni Gabriel, bagaman bago at marupok, ay nagsimulang magbigay ng init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Ngunit kasabay ng init na yon ay ang isang nagbabagang galit, isang puot na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Hindi niyo ako tuluyang mabubura.
Ang bulong ni Clara, sa gitna ng kadiliman, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno lamang ng luha at pagtanggap ay nagkaroon ng isang bagong uri ng ningning. Alam niyang hindi sapat ang umiyak at magmukmok sa isang sulok. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas at sa pagkakataong ito, siya mismo ang magiging boses nito. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa bubungan ng resort ay tila isang hudyat ng nalalapit na labanan na hindi na niya matatatakasan. Habang ang boses ni Nanay Loring sa telepono ay unti-unting nawawala, kasunod ng tunog ng pagpatay ng tawag na iwan si Clara na nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang mabigat na pasanin, bawat segundo ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang kalagayan. Paano nakuha ng mga taong itinuring niyang pamilya ang pumatay sa kanyang pagkatao nang walang katiting na pagsisisi? At ang mas mahalagang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, may lakas pa ba siyang harapin ang dambuhalang yaman at kapangyarihan ni Marco at Elena upang bawiin ang pangalang Beatriz Montero na sa kanya ay tunay na nakalaan? Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana ng silid ni Clara ay tila isang malamig na saksi sa kanyang pagbabago. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang katre, hawak ang lumang panyo ni Gabriel na dahan-dahan niyang itinitiklop ng may ibayong ingat. Wala nang luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang bawat patak na dapat sana ay pumatak ay tila natuyo na sa init ng nagbabagang puot at determinasyon sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na magaspang at may mga kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho para sa mga taong nagnanakaw ng kanyang buong pagkatao. Sa bawat guhit ng kanyang palad, nakasulat ang kasaysayan ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa gabing ito, nagpasya si Clara na tapusin na ang bawal na kabanata ng kanyang pagiging biktima. Nang sumunod na umaga, ang bawat hakbang ni Clara patungo sa tabing dagat, kung saan madalas makita si Gabriel ay puno ng bigat, ngunit may kasamang katiyakan. Natagpuan niya ang lalaki na nakatitig sa malawak na asul na karagatan, ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok. Nang marinig ni Gabriel ang papalapit na mga yapak ni Clara, sa buhanginan dahan-dahan siyang lumingon at agad na napansin ang kakaibang ningning sa mga mata ng babae. Hindi na ito ang sugatang anghel na nakita niya noong nakaraang mga araw. Ang Clara sa harap niya ngayon ay tila isang mandirigmang handa nang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Sir Gabriel, kailangan ko pong humingi ng pabor sa inyo. Ang simula ni Clara ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay may lalim na tila ba nagmumula sa pinakaugat ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Gabriel sa kanya, ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding interes at isang uri ng respeto na hindi niya maipaliwanag. Anything, Clara? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang sagot ng lalaki sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat emosyong dumaraan sa mukha ni Clara. Kailangan ko pong makabalik sa Manila. Hindi po ako pwedeng manatili rito habang may mga taong unti-unting pumapatay sa dangal ko sa malayo. Ang mariing pahayag ni Clara, hindi niya binanggit ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit sapat na ang apoy sa kanyang tinig upang maunawaan ni Gabriel na ang hiling na ito ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay, kundi tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mahalaga. Hinawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Clara, isang mahigpit ngunit banayad na hawak na tila nagbibigay ng lahat ng lakas na kailangan ng babae. Sa sandaling iyon, ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang sumpaan na hinding-hindi niya hahayaang malunod muli si Clara sa kawalan. I will take you back, Clara. Hindi kita pababayaan. Ang pangako ni Gabriel na tila isang anchor sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang bawat salita niya ay naghatid ng isang uri ng kilig sa puso ni Clara, isang pakiramdam
na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong nakahandang tumayo sa tabi niya, hindi dahil sa kailangan siya, kundi dahil sa nais siyang protektahan. Ang pagtitinginang yon sa dalampasigan ay tila isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana upang itama ang mga mali ng nakaraan. Habang naghahanda si Clara sa kanyang paglisan, binalikan niya ng tingin ang resort na naging saksi sa kanyang pinakamababang sandali. Ngunit imbes na lungkot ang naramdaman niya, ay isang uri ng paglaya. Ang bawat hakbang niya palayo sa Isla de Amor ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng pangalang Beatriz Montero. Habang sumasakay siya sa sasakyan ni Gabriel, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang mga demonyong nagtatago sa likod ng mga mukha ng kanyang pamilya? At sapat na ba ang pag-ibig ni Gabriel upang magsilbing kalasag sa oras na magsimula na ang digmaan ng katotohanan? Ang marangyang silid-kainan ng mga Montero ay tila isang entablado kung saan ang bawat kumikinang na kubyertos at mamahaling porselana ay nagsisilbing dekorasyon sa isang malaking kasinungalingan. Nakaupo si Elena sa kabisera, ang kanyang mga kilos ay puno ng pagyayabang na tila ba doon siya ipinanganak at lumaki. Suot niya ang isang mamahaling seda na damit at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier, ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan ito, ang kanyang pagkatao ay nananatiling kasing gasgas ng kalyo sa kanyang mga paa na pilit niyang itinatago sa loob ng mga sapatos na galing pa sa Paris. Sa bawat pagsubo niya ng pagkain, ninanamnam niya ang lasa ng tagumpay, habang si Marco na nasa kanyang tabi ay hindi maalis ang nangiti sa labi, habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng mansyong balak din niyang pagharian. Maria, ang dumi naman ng basong ito. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga nito? Baka kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi mo mababayaran ang isang piraso nito. Ang boses ni Elena ay matalim at puno ng pagmamataas habang dinuduro ang isang matandang katulong na nanginginig sa takot. Ang bawat salita niya ay tila latay na humahagupit sa dangal ng matanda, isang ugaling napakalayo sa imahe ng isang anak na lumaki sa hirap ngunit may busilak na puso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Walang bakas ng awa para sa kapwa niya dukha na dari ay kasalo niya sa pait ng buhay. Sa bawat bulyaw niya tila ba pilit niyang ibinabaon sa limot ang sarili niyang nakaraan sa riles ng tren. Mula sa pintuan tahimik na pinagmamasdan ni Don Arturo ang eksena. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi maipaliwanag na lungkot. Bagaman ang ebidensya ay nasa harap na niya ang markang orchid at ang laket may kung anong kulang sa kanyang nararamdaman. Ang bawat galaw ni Elena, ang bawat paraan ng pagsasalita nito ay tila isang maskarang hindi nakadikit ng maayos. Hinahanap-hanap niya ang lambing at pagmamahal na nakita niya sa mga mata ng kanyang yumaong asawa, ngunit sa harap niya ngayon ay isang babaeng tila linta na uhaw sa kapangyarihan at yaman. Ang bawat pagtawa ni Elena at Marco ay tila isang ingay na sumisira sa katahimikan ng kanyang alaala. Beatriz, anak, baka naman pwedeng pagpasensyahan mo muna si Maria. Matagal na siyang nagsisilbi rito. Ang malumanay na pakiusap ni Don Arturo habang dahan-dahang lumalapit sa hapag. Agad na nagbago ang anyo ni Elena. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang naging mapungay at puno ng pekeng luha. I'm sorry, Daddy. Masyado lang po akong naging emotional. Hindi ko lang po kasi mapigilan na maikumpara ang buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Masyado po akong nasaktan sa tagal nating nagkahiwalay. Ang sagot ni Elena sa wikang Taglish habang dahan-dahang humahawak sa kamay ng matanda. Ang haplos niya ay malamig, isang hawak na walang init ng tunay na pagmamahal, ngunit pilit itong tinatanggap ni Don Arturo dahil sa matinding pangungulila. Pinagmasdan ni Don Arturo ang markang orchid sa leeg ni Elena. Ang kulay nito ay tila masyadong matingkad
masyadong perpekto para sa isang balat na dumaan sa 20 taon ng pagtanda. Naalala niya ang sinabi ni Gabriel tungkol sa babaeng nakita nito sa probinsya, isang babaeng may mga matang, tila nagsasabi ng katotohanan nang hindi bumibitiw ng salita. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pagkukwentuhan ni na Elena at Marco tungkol sa mga balak nilang bilhin gamit ang kanyang pera, isang malaking katanungan ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay tila isang maliit na buto na unti-unting tumutubo sa gitna ng kanyang puso, nagnanakaw ng kapayapaang inakala niyang nahanap na niya. Sa kalagitnaan ng gabi, naiwan si Don Arturo sa kanyang library, hawak ang isang lumang larawan ng kanyang asawa. Ang katahimikan ng silid ay tila bumubulong sa kanya ng isang babala. Kung si Elena nga ang kanyang tunay na anak, bakit tila mas malayo ang loob niya rito, ngayong magkasama na sila? At bakit ang bawat ngiti ng babae ay nagdudulot sa kanya ng kaba sa halip na ligaya? Ang bawat pahina ng kanyang buhay ay tila muling binubuklat ng tadhana, inihahanda siya sa isang katotohanang baka mas masakit pa sa 20 taon ng pagkawala. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng lampara, isang lihim na pangamba ang namuo sa kanyang dibdib. Paano kung ang babaeng tinatawag niyang anak ay siya palang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay? Ang dambuhalang pintuan ng mansyong Montero ay tila bukana ng isang bagong mundo. Para kay Clara, isang mundong dati ay pinapangarap lamang niya mula sa malayo, ngunit ngayon ay nilalakaran niya ng may mabigat na kaba sa dibdib. Suot ang isang malinis at plansadong uniforme ng isang tagapagsilbi. Hawak niya ang isang pilak na tray na puno ng mga basong kristal na naglalaman ng mamahaling alak. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang bamgo ng mga sariwang bulaklak at ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ng mga panauhin ay tila nakakasuffocate, ngunit pinanatili ni Clara na tuwid ang kanyang tindig at nakayuko ang kanyang paningin, gaya ng turo sa kanila bago magsimula ang marangyang pagtitipon. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya ang mga taong naging mitya ng kanyang pagkawasak. Si Elena na nakasuot ng isang makinang na gown na kulay ginto ay tila isang reyna na tumatanggap ng mga papuri mula sa mga matataas na tao sa lipunan. Sa tabi nito ay si Marco na may hawak na baso ng champagne at may ngiting puno ng kapalaluan. Ang bawat pagtawa nila ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Clara, nagpapaalala sa kanya ng hapdi ng hapon sa simbahan. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng kontrol, naalala niya ang mga salita ni Gabriel, ang pangakong hinding-hindi siya nito pababayaan. "Excuse me, miss. Isang baso nga rito." Ang boses ni Marco ay narinig ni Clara mula sa kanyang likuran. Huminga ng malalim ang dalaga at dahan-dahang humarap sa lalaking dati ay binalak niyang pakasalan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang baso sa kamay ni Marco ay tila dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri, ngunit agad niya itong nahawakan muli. Ang gulat sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti, isang ekspresyong tila nagsasabing hindi siya makapaniwalang ang babaeng itinapon niya ay narito ngayon sa harap niya bilang isang hamak na utusan. "Clara, is that really you, my God? Hindi ko akalaing hanggang dito ay susundan mo kami." Ang malakas na sabi ni Marco sa wikang Taglish, sapat na upang lumingon ang ilang malalapit na panauhin, kabilang na si Elena. Ang bawat mata ng mga tao sa paligid ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na nakatutok sa kanya. Lumapit si Elena nang may malalaking hakbang ang kanyang mukha ay puno ng galit at pandidiri. "What are you doing here, you loser? Akala ko ba nabulok ka na sa probinsya?" Sa isang biglaang galaw sinadya ni Marco na banggain ang tray na hawak ni Clara, naging dahilan upang ang mga basong kristal ay magkalasog-lasog sa sahig at ang alak ay tumalsik sa uniforme ng dalaga.
Napayo ko si Clara habang ang malamig na alak ay dahan-dahang bumabasa sa kanyang dibdib. Ang bawat patak nito ay tila muling bumubuhay sa kahihiyang tinanggap niya noon sa altar. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Elena upang lalo siyang hiyain, isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa balikat ni Clara. Si Gabriel, ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Clara at ng mga mapang-api. Kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Clara, isang proteksyon na hindi lamang laban sa lamig, kundi laban sa malupit na titig ng lahat. That's enough, Marco. Ang isang tunay na Ginoo ay hindi nang babastos ng babae, lalo na sa loob ng pamamahay ni Don Arturo. Ang mariing boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa paligid puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Clara nang may matinding pag-aalala at lambing isang tinging tila nagsasabing ligtas na siya. Sa kabilang dulo ng bulwagan si Don Arturo ay nakatayo at nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niyang malinaw ang mukha ni Clara, ang mukhang tila isang buhay na imahe ng kanyang yumaong asawa na mas lalo pang naging kahawig nito dahil sa suot na Amerikana ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabigat na pasanin habang ang katotohanan ay dahan-dahang kumakatok sa pintuan ng lahat. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng tahanang ito at hanggang kailan mananatiling nakatago ang lihim na sisira sa lahat ng binuong kasinungalingan? Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat habang ang bawat panauhin ay hindi makapaniwalang nakatingin sa gitna ng entablado. Si Don Arturo ay dahan-dahang lumalapit kay Clara. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagkalito ngayon ay nagsisimulang punuin ng mga luha ng pagkilala. Sa tabi niya si Elena ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Ang bawat tibok ng puso sa loob ng silid ay tila naririnig sa gitna ng tensyong hindi na mapipigilan. Daddy, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang desperadang babae na gustong magnakaw ng buhay ko. Ang boses ni Elena ay matinis at puno ng takot. Isang pagtatangkang muling gamitin ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang gumalaw para sa kanya. Humakbang si Gabriel sa harapan at inilabas ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio sa ibang bansa. Ang bawat mata ay nakatitig sa papel na hawak ng abogado. Ang katotohanang balang araw ay wawakasan ang lahat ng panlilinlang. Don Arturo, ang babaeng tinawag ninyong Beatrice, sa loob ng ilang linggo ay isang malaking kasinungalingan. Ang mariing pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Narito ang resulta ng DNA test na kinuha ko ng palihim mula sa inyo at kay Elena. Ang resulta ay negatibo. Walang anumang kaugnayan ang dugo ni Elena sa inyo. Isang malalim na buntong hininga ang nagmula sa karamihan ng mga panauhin, isang kolektibong pagkagulat na tila ba isang hangin na humampas sa lahat. Ang mukha ni Elena ay tuluyan ng bumagsak, ang kanyang bibig ay nakabukas. Ngunit walang salitang lumalabas kundi isang mahinang hikbi ng pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Clara at maingat na inalis ang kanyang Amerikana mula sa mga balikat nito. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, ipinakita ni Gabriel ang leeg ni Clara sa lahat. At ito ang tunay na tanda. Don Arturo, tignan ninyong mabuti. Ang markang orchid ni Clara ay hindi gawa sa tinta. Hindi ito namumula o namamaga gaya ng kay Elena. Ito ay bahagi ng kanyang balat
mula pa noong isilang siya. Hinawakan ni Don Arturo ang marka sa leeg ni Clara gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang balat doon ay malambot at natural, napakalayo sa magaspang at bagong tattoo na nasa leeg ni Elena. Beatrice, ang tunay kong anak, ang pabulong na sabi ni Don Arturo. Ang kanyang tinig ay nabasag sa matinding emosyon. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagtago si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang ama at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang uri ng pagtanggap na hindi kailangang bayaran ng paghihirap. Dahan-dahang niyakap ni Don Arturo si Clara, isang yakap na tila bumubuo sa lahat ng pira-pirasong alaala ng 20 taon. Ang bawat patak ng luha ni Clara sa balikat ng kanyang ama ay tila isang paghuhugas sa lahat ng sakit, kahihiyan at pagtataksil na kanyang dinanas. Humarap si Clara kina Elena at Marco nang may bagong uri ng dignidad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang bulyaw. Elena, Marco, kinuha niyo sa akin ang lahat. Ang pangarap ko, ang dangal ko, pati na ang pamilya ko. Pero ang hinding-hindi niyo makukuha sa akin ay ang katotohanan. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na nabaon sa kabaong ng ambisyon ng dalawa. Si Marco ay nakatungo na lamang, hindi makatingin sa kahit kanino, habang si Elena ay napasalampak sa sahig ang kanyang gown, na ginto ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang kahihiyan. Habang iginigiya ni Gabriel si Clara patungo sa isang mas ligtas na bahagi ng mansyon, saglit silang nagkatitigan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel, isang ngiting puno ng paghanga at isang pangako ng bagong simula. Ang bawat hakbang nila palayo sa kaguluhan ay tila isang martsa patungo sa liwanag. Ngunit habang ang mga pulis ay dahan-dahang pumapasok sa bulwagan upang kunin ang mga nagkasala, isang mabigat na tanong ang nanatili sa isipan ni Clara. Matapos ang lahat ng pagkawasak na ito, paano niya muling itatayo ang kanyang buhay bilang Beatrice Montero, at sapat na ba ang katarungang ito upang tuluyang hilumin ang mga latay sa kanyang puso? Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyong Montero ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraang gabi. Ang amoy ng kape at sariwang hangin ay humahalo sa katahimikan ng bulwagan na kahapon lamang ay naging saksi sa isang malaking iskandalo. Nakatayo si Beatrice, ang pangalang dahan-dahang kinasanayan na ni Clara. Sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na wala na ngayong hawak na tray o basahan, kundi ang tanging karapatang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat dekorasyon sa paligid ay tila hindi na nakakasuffocate. Sa halip, ang mansyon ay nagsisimulang magmukhang isang tunay na tahanan. Ang katahimikan ay naputol nang pumasok si Nanay Loring sa bulwagan. Bitbit ang isang mukhang tila tumanda ng 10 taon sa loob ng magdamag. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha, ngunit ang kanyang mga kilos ay kakikitaan pa rin ng pamilyar na paraan ng paghingi ng awa. Nang makita niya si Beatrice na nakasuot ng isang simpleng ngunit napaka-eleganteng damit, agad siyang napaluhod sa makintab na sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa marmol ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling pakikipagtuos sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Clara, anak, patawarin mo ako. Ang pabulong na pagsamo ni Loring, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at pagsisisi. Nagawa ko lang naman yon dahil gusto kong guminhawa ang buhay natin. Inisip ko lang ang kinabukasan niyo ni Elena. Huwag mo kaming pabayaan sa kulungan, anak. Isipin mo ang lahat ng paghihirap ko noong pinapalaki kita. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ang bawat salita ni Loring ay tila mga luma at kinakalawang na kadena na pilit na iginagapos muli ang puso ni Beatrice. Ang konseptong utang na loob na dati
ay nagpapayuko sa kanya ay muling umalingaw-ngaw sa silid, sinusubok ang kanyang bagong natagpuang lakas. Dahan-dahang lumapit si Beatrice sa matanda. Hindi siya nagpakita ng galit, kundi isang malalim at nakakalunod na lungkot. Nanay Loring, ang utang na loob ay hindi dapat maging isang lason na pumapatay sa dangal ng isang tao. Ang malumanay, ngunit mariing sagot ni Beatrice. Pinaglingkuran ko kayo nang higit pa sa sapat. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, at pati na ang aking puso para lamang mabayaran ang pagkupkop ninyo sa akin. Ngunit nang ibenta ninyo ang aking pagkatao at hayaan akong hiyain sa harap ng altar, doon ay natapos na ang anumang utang na mayroon ako. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Sa kabilang bahagi ng silid, pinagmamasdan ni Don Arturo ang kanyang anak nang may matinding paghanga. Kasama niya si Gabriel na ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Beatrice na tila isang angkla ng katatagan. Nang dumating ang mga pulis upang dalhin si Loring at sundan ang mga naunang dinampot na sina Marco at Elena, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Beatrice. Ang bawat yabag ng mga pulis na paalis ay tila isang hudyat ng ganap na pagbabayad ng lahat ng kasalanan. Ang karma na matagal nang hinihintay ng lahat ay tuluyan ng dumating hindi sa paraan ng dahas, kundi sa paraan ng katotohanang hindi na kayang ibaon ng pera. Lumingon si Beatrice kay Gabriel at sa gitna ng lahat ng pait ng nakaraan, isang matamis at tapat na ngiti ang sumimilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay, isang haplos na puno ng pangako at pag-asa. Tapos na ang pagtatago, Beatrice. Wala ka nang kailangang bayaran kanino man. Mula ngayon ang buhay mo ay para na sa sarili mo. Ang bulong ni Gabriel sa wikang Taglish, habang ang init ng kanyang palad ay tila humihilom sa huling latay ng kahapon. Ang bawat tibok ng puso ni Beatrice ay hindi na puno ng kaba, kundi ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang akalang hindi na darating. Naiwan silang tatlo sa loob ng mansyon, habang ang sikat ng araw ay lalong nagbibigay ng liwanag sa paligid. Ang bawat anino ng kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho. Habang nakasandal si Beatrice sa balikat ni Don Arturo at hawak ang kamay ni Gabriel, isang mahalagang tanong ang nananatili sa kanyang diwa. Sapat na ba ang katarungang ito upang magsimula muli? At ano ang naghihintay sa kanya sa kabanata ng buhay kung saan hindi na siya ang kawawang Clara, kundi ang malayang si Beatrice Montero. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng isang napakagandang kulay kahel sa kalangitan ng Forbes Park. Tila isang sining na ipininta ng tadhana upang markahan ang pagtatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Sa malawak na hardin ng Mansyong Montero, ang amoy ng mga sariwang rosas at dama de noche ay humahalo sa banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa mukha ni Beatrice. Nakatayo siya malapit sa fountain, pinagmamasdan ng bamgo ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim malaya at puno ng kapayapaan. Ang markang orchid sa kanyang leeg na dati ay itinuring niyang simbolo ng kahihiyan at lihim ay nagniningning namong ngayon sa ilalim ng huling sinag ng araw bilang isang sagisag ng kanyang tunay na dangal. Beatrice, anak, malalim na naman ang iniisip mo. Ang malambing na boses ni Don Arturo ay narinig niya mula sa likuran. Dahan-dahang humarap ang dalaga at isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kanyang ama at kinuha ang kamay nito upang magmano, isang tradisyonal na paggalang na nagpapakita ng kanyang nanatiling kababaang loob sa kabila ng kanyang yaman. Hinawakan ni Don Arturo ang ulo ng kanyang anak nang may labis na pagmamahal ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na tila babawat segundo ng 20 taong pangungulila ay napalitan na ng ligaya. Iniisip ko lang po, Daddy,
kung gaano kabilis magbago ang lahat. Dati po ay nananalangin lang ako na sana ay magkaroon ako ng pamilyang magmamahal sa akin ng totoo. Ngayon higit pa doon ang ibinigay ng Diyos, ang sagot ni Beatrice sa wikang Taglish habang ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Tinanong siya ng kanyang ama kung napatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya. Huminga ng malalim si Beatrice at tumingin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin ng nakaraan ng kanyang bukas. Napatawad na niya sina Nanay Loring Elena at Marco sa paraang hindi na sila bahagi ng kanyang damdamin. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang kanyang puso ay malinis na mula sa anumang puot. Ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay naputol nang dumating si Gabriel bitbit ang isang kumpol ng mga paborito niyang bulaklak. Ang bawat hakbang ng lalaki sa damuhan ay tila isang himig ng katapatan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang init ng pag-ibig ni Gabriel ay tila isang kalasag na muling bumalot kay Beatrice. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang inabot ang mga bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng may kasamang kuryente ng ligaya, na tila ba ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang ganitong kilig. Para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko, ang bulong ni Gabriel habang dahan-dahang iniaayos ang isang takas na buhok sa mukha ni Beatrice. Ready ka na ba para sa ating dinner celebration? Ang bawat salita ni Gabriel ay puno ng pangako ng isang kinabukasan kung saan hindi na muling mag-iisa si Beatrice sa ilalim ng naglalakihang puno sa hardin, habang ang mga unang bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit. Nahanap ni Beatrice ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito ang mansyon, hindi ito ang yaman, kundi ang presensya ng mga taong tumanggap sa kanya noong siya ay wala pang anuman. Natutunan ni Beatrice na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa kung gaano siya kabilis bumagsak, kundi sa kung paano siya bumabangon ng may dangal. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging kawawang Clara patungo sa pagiging matatag na Beatrice Monteiro ay isang patunay na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng liwanag. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang magkahawak ang kamay ni na Beatrice at Gabriel at nakasandal sila sa balikat ng isa't isa, ang mundong dati ay malupit ay tila naging isang paraiso ng pag-asa at bagong simula.